Ang dami naming pinuntang iba't ibang tourist spot sa second day namin dito sa Dubai at naghilamos, toothbrush at prepare muna para makapag-breakfast na dito sa hotel dahil gumigising lang naman ako na umaga kung may libreng breakfast. May iba't ibang choices ng pagkain pero hindi lahat nakakain ko kaya iilan lang din yun nandito sa plato ko na hindi sobrang heavy para sa isang agahan tulad nito. Nag-ikot-ikot din ako sa hotel after para makita pa ibang amenities tulad nitong gym na may treadmill, machines at free weights pero dito nagandaan sa pool na ang ganda ng kulay ng tiles sa ilalim kaya nakaka-relax to tignan lalo na sa umaga. Mahaba-haba daw yung magiging araw namin ngayon dahil may dalawang tour kaming gagawin kaya niready na namin yung mga sarili namin para hindi mabulok at fresh buong araw. Tapos diretso na agad sa minibus para komportable at wala nang hassle sa pag-iikot. Nabook namin tong Dubai tour sa Gladex Travel and Tours ng 45,999 pesos each. At ito lahat ng inclusions kasama na yung round trip airfare, hotel, transfers, mga tour, in-flight meals at iba pa. Tapos sila na din yung nag-asikaso ng visa namin. Nagbayad at nag-submit lang kami ng requirements na 2x2 picture at passport. Ito yung Facebook page at Instagram nila kaya i-book nyo na din ang Dubai tour nyo para wala nang hassle sa Gladex Travel and Tours. Sa bus pa lang nakita na agad namin tong Burj Khalifa na sobrang natuwa ko dahil nasisilayan ko na yung pinakamataas sa building sa buong mundo. Pero bago yan, nakilala ang Dubai sa first stop namin na Burj Al Arab, ang nag-iisang 7-star hotel sa buong mundo na parang sail lang ship ang design niya. Super unique at talagang simbolo ng Dubai luxury. Pinagubad pa nga ako ni Rendel dyan dahil nasa beach naman daw kami kaya ilaban ko na daw at mas nilapit pa kami ng tour guide namin dito para mas malaki namin siya makita. Dito naman sa Atlantis, susunod naming pinuntahan na located sa Palm Jumeirah na sobrang engrande, kulay coral pink, may malalaking arch at dito din may kita yung Aquaventure Water Park. Tapos diretso naman dito sa Museum of the Future na pinakabagong landmark nila dito sa Dubai, literal na artwork sa gitna ng city. Pinapakita daw sa loob nito yung magiging itsura ng Dubai in the next 50 years, self-driving cars, drones at AI-powered cities na halos smart technology na lahat na kung kaya ng iba, sana kaya din natin sa Pilipinas. Tapos habang bumabiyahe naman, may nakikita na akong rectangular shape na nakatayo dyan dahil ito na yung Dubai frame na nagkoconnect sa past, present at future ng Dubai dahil isa din tong museum kung saan makikita mo ang old Dubai at modern Dubai sa magkabilang side nito sa taas. May taas tong 150 meters at sabi ng tour guide namin gawa daw to sa tunay na ginto kaya kumikinang talaga pag natatamaan ng araw. Balik tayo sa old Dubai kaya sasakay tayo na Abra boat, ang traditional boat ng mga lokal noon para makatawid dito sa Dubai Creek. Tapos diretso sa spice soak na sobrang colorful, may kita mo lahat ng spices dito tulad ng saffron, cinnamon, turmeric at marami pang iba. Ang dami ding klase ng chocolates dito na pinatikim sa amin tulad nitong sikat na original Dubai chocolate at sobrang nasarapan ako dito kaya napabili kami ng 10 na may libre na daw na isa for 650 dirhams. Tapos diretso naman sa Gold Souk na isang street na punong-puno ng gold jewelry shops from necklaces, bangles, earrings at marami pang iba. Hanggang tingin-tingin lang dahil di na kami nabigyan ng oras para bumili ng ginto dito dahil may isa pa kaming tour na gagawin ngayong araw. Tapos sagot na din nila yung lunch na tinake out na lang namin para